Network Entertainment. Nag-resign na mga office mates ko. Sa akin napunta lahat ng workload nila. Sabi ni boss, temporary lang daw pero 6 months na, ganito pa rin ang ginagawa ko. Lahat ng trabaho ng mga kaopisina ko nag-resign. Sinasalo ko. Ano po ang gagawin ko? Well, sa totoo lang, kailangan kausapin mo na si boss. Hindi pwedeng yung parang trabaho mo trabaho ng lahat ng empleyado tapos ikaw lang pinasisweldohan. It's either pumayag ka sa ganyang setup pero humingi ka ng increase or kausapin mo si boss na, sir, baka pwede na tayo magdagdag ng tao. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Solo cast ulit tayo mga Immortal at gusto ko lang batiin yung mga nakasubscribe sa Spotify. Hello sa inyong lahat tulad ni parang SEO Juni. Sabi niya, what if yung mismong management is not effective tapos employee ang magsasuffer ng aftermath. Mapapasabi ka na lang, gusto ko na mag-resign. Ito yung episode na can your resignation be rejected by your boss? Okay? Kung yung mismong management ang hindi effective, pwede ka na nga lumipat sa ibang kumpanya. Etong si Paulo, hello. Sabi niya, sana mas marami kayong ma-upload pa ng mga videos online. Paulo, huwag ka mag-alala kasi hindi lang naman sa social media accounts kami mag-upload ng videos, pati mga teaser, kundi pati rin sa Suplado Motors. At si Noel. Sabi ni Noel, I enjoy listening to your episodes every Mondays and Thursdays, 6 a.m. Sana laging ganun. Babalik namin yung Mondays and Thursdays na 6 a.m. Pero syempre, pag wala kaming recordings, medyo busy, medyo maglalaktaw-laktaw yan or baka minsan may Tuesday, minsan maka Friday kami nag-upload pag nalilate. So, pasensya na. At si Joanne, sabi ni Joanne, namimiss na niya na yung mga pinag-uusapan tungkol sa BPO. Huwag ka mag-alala. In our next episodes, yan ang gagawin natin. Okay. Meron tayong letter sender na nagpadala ng tanong sa atin. Si Overload Employee. Tago natin siya sa ganyang pangalan. Sabi niya, Dear Underpaid Podcast, nag-resign na mga office mates ko. Sa akin napunta lahat ng workload nila. Sabi ni boss, temporary lang daw pero 6 months na, ganito pa rin ang ginagawa ko. Lahat ng trabaho ng mga kaopisina ko nag-resign. Sinasalo ko. Ano po ang gagawin ko? Well, sa totoo lang, kailangan kausapin mo na si boss. Hindi pwedeng yung parang trabaho mo trabaho ng lahat ng empleyado tapos ikaw lang pinasisweldohan. It's either pumayag ka sa ganyang setup pero humingi ka ng increase or kausapin mo si boss na, sir, baka pwede na tayo magdagdag ng tao kasi 4 yung nag-resign, lahat ng trabaho nila napunta sa akin. Talaga mahirap yun. Nangyari sa akin yun sa isang department before sa advertising. Ang nangyari is 3 na lang kaming naiwan. Dati 6 kami or 5 dun sa isang department. So yung deadlines or sabit ng mga kaopisina ko, kaming 3 gumagawa. Yung isa ron sa kasama namin, yung bossing. So technically, 2 kami sumalo nung trabaho ng mga nag-resign. And talagang kinausap namin yung mga bossing na kung pwedeng magdagdag na ng tao. Kaya siguro after 2 weeks, kumuha kagad ng additional 2 employees para makatulong sa workload. So, lahat naman yan nadadaan sa maayos na usapan. Okay?
Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Etong top 5 natin, para sa mga nagtatrabaho sa ahensya or baka kunyari art director kayo or baka mga artist kayo na may deadline. Ito yung top 5 na deadliest deadline sa opisina. Number 1, Friday 5 p.m. Ito yung mga gusto nyo magkaroon ng weekend, makapagpahinga na kayo kaagad. So sana kung deadliest deadline Friday 5 p.m. talaga ibigay nyo na at wala ng revision. Kasi kung di mangyayari yon, pag may ka-date ka ng Friday 5 p.m., baka malate ka. Or baka yung weekend mo sayang. Number 2, deadliest deadline. Ngayong 5 o'clock ng hapon binigay, ang deadline is bukas sa umaga. Yun, siguradong overtime yan. Number 3, sabi ni boss, he wants it ASAP. Okay, yung pag sinabi ni boss na he wants it ASAP, nakaka-pressure yun. Unang-una si boss yun nanghingi. Pangalawa, he wants it ASAP. Wala siyang specific day na binigay. Number 4, holiday submissions. Nangyari parang ang deadline nyo sa long weekend. Yun, delikado yun. Hindi na pwede. Medyo mahirap gawan ng paraan. And number 5, yung deadliest deadline, pag ngayong binigay, tiyan mo kailang kailangan, kahapon kasi deadline yan. So, yan yung top 5 deadliest deadlines sa opisina kung ikaw ay art director, artist, o nasa creative field. Ito papayo ko sa mga immortal na may mga deadliest deadlines galing sa mga boss. Negotiate your workload, huwag kayo mahihiya. Kung kaya, please set boundaries. Kasi baka mamaya, yung long weekend ninyo masayang, yung weekends ninyo, wala kayong time for yourself, for your family, at sa sobrang kabisihan ninyo, nakalimutan nyo na ang sarili ninyo. Wala na kayong work-life balance. Okay? Kung hindi kaya, huwag nyong pipilitin. Hindi ka photocopy machine. Okay? Or hindi lahat nagagawa ng isang iglap lang, or hindi tayo parang fast food na pag nag-order ka ng volume in number 1, ibibigyan ka ng number, tapos mag-aantay ka. After a few minutes, nandyan na. Lahat ng creative na trabaho, it takes time. Kahit na sabihin mo meron pang ChatGPT, meron mga AI, it really takes time. Iba pa rin yung pag yung creatives, yung graphic designers or art director, pinaglalaanan ng time yung isang trabaho. Kahit pa writer yan, I know na may mga AI na, pero hanggat maaari, the ChatGPT or the AI are just guides para lang matulungan kayo sa idea generation. Pero wag nyo namang gawing word per word, kokopyahin ninyo at gagayahin nyo lahat galing doon. Okay? So sa mga nakikinig sa atin, maraming salamat. Kung meron kayong mga tanong na gusto nyong mabigyan namin kayo ng payo dito sa Underpaid, just message us sa aming mga social media accounts. Mag-subscribe na rin po kayo sa Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, and sa personal social media accounts namin ni Czar. Ako, Stanley Chi. Hanapin nyo lang. And of course, Suplado Motors sa lahat ng social media accounts. Kasi we'll be more active in our motoring content. Magte-test drive na kami very, very soon. Sana suportahan ninyo at mas marami pa akong interviewing mga artista. Kahit sino, malalaman ninyo yung kanilang dream car, yung magkano pa gas sila. Kung may mga suggestions kayo, just let us know. Okay? So there you have it. Sa ngalan ni Czar de los Reyes na aking co-host na absent ngayon, I'm your host Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.